Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV at sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Samuel Duran. Good morning po Mr. Duran, sa ngayon po ba ano na bang update dito sa ating binabantayang bagyo at kailan na po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility? Magandang umaga Amor at sa lahat ng ating taga-subaybay, magandang umaga po. So update na natin sa ating pong binabantayang bagyo. Ito po ay tinatayang nasa layong 1,675 kilometers silangan po ng Luzon. So ito po ay ganap na pong tropical storm na may international name na Kopu. So inaasahan po nating papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. And then malaki po ang tsansa na ito po ay maglandfall dito po sa may northern Luzon or extreme northern Luzon. So ito po ay may taglay na nalakas, umabot po sa 65 kilometers per hour at pagbugso ng hangin umabot po sa 80 kilometers per hour. Yun nga po, kumikilos ito ng pakanluran sa bilis po na 20 kilometers per hour. Again, lalo pa pong lumakas itong binabantayan po nating bagyo ngayon po. Tropical storm na po yan at posible itong pumasok ng ating boundary within the day. At malaki rin po ang chance na ito ay maglandfall. Dito po yan sa may extreme northern Luzon o kaya naman ay sa northern Luzon. Kaya naman iba yung pagmumonitor ang dapat po natin gawin lalong-lalo na sa mga residente ng mga nabanggit na areas. At Mr. Duran, kahapon naman opisyal na pong isinama ng Pag-asa. Ito po nga northeast monsoon o yung hanging amihan. Dito po yan sa nilabas sa 5 p.m. forecast. So ibig sabihin po ba nito ay makakaranas na tayo ng bahagyang paglamig ng ating panahon sa mga susunod na araw? Yes, tama ka Amor, no? Mararanasan na natin yung mga paglamig. Pero mararanasan muna yan dito po sa may extreme northern Luzon dahil nga po sa presence ng ating northeast monsoon. And yung pinaka-peak nito ay sa December at January. So yan na po ay mararanasan na halos sa buong Luzon, maging dito po sa eastern part ng ating bansa. So just to clarify po para sa ating mga manonood, ito po nga hanging amihan, bagamat ito po yung opisyal na nakaka-apekto sa ating bansa, ay maaari po yung epekto po nito ay dyan muna concentrated sa itaas na bahagi po yan ng ating bansa, partikular na sa northern Luzon o sa may extreme northern Luzon. At para nga po mas maunawaan pa ng ating mga manonood, ano pa po ba ang mga dapat nating malaman tungkol dito sa hanging amihan, saan ba ito nanggagaling at ano po yung kadalasang epekto pa nito dito sa ating bansa? So yung hanging amihan o northeast monsoon ay isang uri ng weather system na kadalasan ay bumibisita sa atin during October hanggang March. At ito nga po ay nanggagaling sa may Siberia o yung northern part ng China. So ito po ay may direksyon na northeast na bumibisita dito sa ating bansa. At ang karakteristik nito ay cold and dry. So nagbibigay po ito ng mga may hinang pagulan dito po sa may northern part hanggang eastern part ng ating bansa. At may mga surges din po ito na tinatawag na ito po ay nagdudulot ng mga gale warning. Lalong-lalo na po dito sa may northern part at yung eastern part po ng ating bansa. At ngayon nalaman na po natin kung ano nga ba itong hanging amihan, ano nga ba ang katangian nito at saan ito nanggagaling. Mr. Duran, ano po ba ang magiging epekto ng hanging amihan o meron nga bang epekto ito dito po yan sa kasalukuyan po natin binabantayang bagyo, dito po sa movement at ganoon din sa lakas nito? So kadalasan kapag during the northeast monsoon, yung mga bagyo natin ay nagla-landfall dahil nga po sa position at ng pagkilos ng hangin na northeast. At dito nga po sa bagyo binabantayan natin, malaki po yung tsansa na ito po ay maglandfall. Ngayon pagdating naman po sa intensity ng ating bagyo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na cold and dry intrusion. So pagka nagkakaganon, yung pong ating bagyo ay maaring slightly humina dahil nga po sa tinatawag nating cold or dry air intrusion. Nalaman po natin ito po nga magiging epekto ng hanging amihan o northeast monsoon sa mga bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat po malaki yung chance na humina yung mga bagyo dahil nga po meron tayong tinatawag na cold intrusion dahil hindi po favorable ang malamig na hangin dito po yan sa paglakas ng isang bagyo ay maaari naman po itong makaapekto sa movement o tatahakin pong daan ng mga bagyo at ngayon nga po ay mas malaki nga ang chance na maglandfall ito nga patuloy po natin binabantayang bagyo. At Mr. Duran, panghuling katanungan na lamang, ano po ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito base sa inyong inilabas na forecast?
So mahinang pag-ulan na dulot pa rin ng hanging amyan ang mararanasan dito po sa may Ilocos Region maging sa Cordillera. At dito naman po sa may eastern part ng ating bansa, yan po yung Cagayan Valley hanggang sa may Aurora at Quezon, hanggang dito po sa may Bicol at Samar, makakaranas naman ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may mga isolated thunderstorms. Sa Metro Manila naman at ang natitirang bahagi na po ng bansa ay magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Para sa mga lalabas ng kanilang mga bahay, make sure na meron po kayong dalang payong at syempre po mag-monitor mabuti sa mga ilalabas sa updates ng Pag-asa. Dito lamang po yan sa Panahon TV. Ay maraming salamat po Mr. Samuel Duran sa binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin si Mr. Samuel Duran na isang weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.